pa rin nakikilala ang mga nasa likod ng pananambang na ikinamatay ng election officers sa Maguindanao. Habang patuloy ang investigasyon, plano ng COMELEC na paigtingin pa ang kanilang security measures. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Maliban sa ambush na ikinamatay ng election officer na si Maceda Abo sa Datu Odinsinsuat Miyerkules ng umaga, marami pa raw ulat ng karahasan sa Maguindanao provinces. Kaya pinag-aaralan kung dapat bang isailalim ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur sa COMELEC control. Pasensyahan na lang daw kung magkakaroon ng inconvenience dahil dito. Galit na kasi ang COMELEC ayon kay Chairman George Garcia. Oras daw kasi na sumailalim sa COMELEC control ng isang lugar, paiigtingin ng presensya ng mga pulis at sundalo. Dadami ang mga checkpoint at mas gagawing strikto ang ipinatutupad na gun ban. Bukod pa riyan, mapasa sa ilalim din sa jurisdiction ng poll body ang lokal na pamahalaan. Blanco pa rin ng mga pulis sa salarin, pero election-related ang anggulong tinitingnan sa kaso ni Abo. Openly na namin ino-offer sa ating po mga election officer sa area at sa mga ibang lugar o doon sa mga lugar na meron po silang na-receive na threats ang mga security personnel from PNP and AFP. At ito na po, ginagawa namin ng paraan kung pwede namin sila mabigyan ng emergency risk allowance. Dagdag ni Garcia, kasalukuyan na rin pinapaigting ang puwersa ng AFP sa mga lugar na classified under red category. Balak pa raw ng COMELEC kukunin ang lahat ng electoral board members sa puwersa ng PNP para sa mga lugar na isa sa ilalim sa COMELEC control. Ngayong araw, naglagdaan din sa isang memorandum of agreement sa pagitan ng COMELEC, DILG, DOH at Red Cross. Layon daw ng kasunduang ito na siguraduhing ligtas ang magiging araw ng halalan. Of course, we have been preparing kahit naman hindi election, anytime we are always prepared. Pero syempre, pag election time, mas dinadouble, triple yung efforts ng ating preparations. No? Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.